Good morning po sa ating lahat. Good morning! Lumutan. Pili po ba yung nasa likod dito muna sa harap para yung huling darating niyo po? Okay lang po ba? Dito na kaya? Si Pastor. Dito si Pastor. Parang kukunti po tayo. Parang mga pagod yung tao sa buong linggo ngayon. Kumusta po ang isang buong linggo ng bawat isa sa atin? Pakitapik nga po yung nasa bandang kaliwa nyo. Pakisabi na praise God. You are here today. At yung sa kanan nyo po, praise God, you are here today. At napakabuti po ni Lord at sa buong isang linggo, dito po tayo ngayon at mananambahan kay Lord. At nagagalak po ako sa araw na ito na muli po akong ginamit ni Lord upang maging host ngayong araw na ito. At tayo po ba ay nagagalak at excited na mapakinggan ang salita ni Lord ngayong araw na ito? Parang antok pa. Pero po lang tayo tapos stretching. Okay po. Maraming salamat po. Sige po, pwede po mo po. Gising na po ata. Praise God. At bago po tayo mag-umpisa, tayo po manalangin sa Lord. Lord, maraming salamat po sa panibagong buhay ngayong umaga na bigay mo sa bawat isa, Lord. Lord, bagaman po marami kaming nararanasan sa araw-araw na trials at trouble sa aming buhay, pero hindi niyo po kami pinapabayaan. At yan po kayo lagi sa aming likuran at nagkagabay sa bawat isa. Lord, kami po ay nananalangin sa oras na ito, Lord, na yung mga wala pa po dito sa oras na ito at naglalaka pa po na dito, Lord, ingatan mo po sila, Lord, Father God, i-bless mo po sila, Lord. Dinadalangin ko rin po ang bawat isa na may mga dinadalang kabigatan sa puso nila, Lord. Alisin mo po ito sa kanilang katawan, Lord, Father God, na palitan mo po ito ng kasiyahan at kalakasan sa araw-araw, Lord, Father God. Ang may mga karamdaman po sa oras na ito, Lord, pagalingin mo po sila. Lord, kayo po ang dakilang mong nagamot ng bawat isa, Lord. Lord, sa umagang nito, ako po ay nananalangin, Lord, Father God, na gabayan mo po ang bawat isa na nandito sa bahay-sambahan, Lord, Father God. Na alisin mo po ang mga iniisip ng bawat isa dito, Lord, Father God, na maging walang alalahanin sa araw na ito, Lord, Father God, upang po ang yung mga salita ay sa amin ay sa puso, Lord, Father God. Ganun din po, Lord, Father God, dinadalahin ko po ang bawat sambahan sa buong mundo, Lord, Father God, na nagdiriwang ngayong araw na ito at magsasamba sa iyo, Lord. Bigyan mo po sila ng presence of mind, Lord, Father God. At ang tatayo sa harap na ito, Lord, Father God, na aming pastor, bigyan niyo po siyang katalinuhan, Lord, Father God. At ikaw po ang makita sa kanyang harapan, Lord. Ngayong araw na ito, Lord, Father God, dinadalangin rin po namin ang aming music ministry na maging maayos ang pagtutugtog nila ngayong araw na ito. Ang mahawak sa drum, Lord, i-bless niyo po. Ang mahawak sa organ, Lord, Father God, i-bless niyo po. Ang kakanta ngayong araw na ito na Sister Corinne, i-bless niyo po. Bigyan niyo po siyang kalakasan ng katalinuhan, Lord, sa oras na ito. Lord, Father God, ganun din po ang mga nasa home church, Lord, Father God.
Gawin mo po ang kanilang internet na hindi mag-lag, Lord Father God, upang malinaw po nilang magpakinggan ng iyong salita, Lord Father God. At malinaw rin po silang mag-praise and worship karong araw na ito, Lord Father God. Ganun po, Lord Father God, dinadalangin ko po sa mga oras nito na, Lord Father God, yung mga wala dito, Lord Father God, kayo po ang mag-bless sa kanila, Lord. Kung ano man ang mga kadahilanan sa kanilang mga puso, isipan ngayon, at hindi sila nakadalaw ngayon. Lord, ipakita mo ang iyong kapangyarihan sa kanila, ang iyong miracle sa kanila, upang maalala po kayo sa araw ng linggo, Lord Father God, na ang araw na ito ay para sa iyo lamang. At kulang ang isang araw upang magpasalamat sa iyong binigay na kalakasan sa araw-araw, mula Lunes hanggang Saturday, Lord Father God, na hindi niyo kami pinabayaan at lagi po kami may kalakasan at kumigising na sa umaga, Lord Father God. Ganun din po, Lord Father God, dinadalain ko po na maging maayos ang pagsampan namin ngayong araw na ito. Ito po ang aming sa panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Praise God. At buksan po natin ang ating mga Bible sa Isaiah 25:1. O Panginoon, ikaw ay aking Diyos, aking ibubunyi ka, aking pupurihin ang iyong pangalan, sapagkat ikaw ay gumawa ng kagilagilas na bagay sa makatwid bagay ang iyong pinana noong una sa pagtatapat at katotohanan. Handa na po ba ang lahat ng mawi? Kaya tawagan ko na po ang music ministry. At atin pong i-singin ang bawat
dakila at tapat. Amen po? Kaya ang ating Diyos ay karapat-dapat na papurihan at itaas sa ating mga buhay. Amen po? So let us use our lives to glorify and lift up His name. Not only in this church, but outside this church. Nawa makita sa buhay ng bawat isa na ang ating Diyos ay dakila sa buhay natin. At sila naman po ang pumunta at sumumba sa ating Panginoon. May our lives be a living testimony that our God is true, that our God is faithful, that our God is the same today, yesterday, and forever. Amen. Let us worship our God. Thank you.
makita nila ang iyong kalwalhatian sa iyong kanta, Panginoon Lord. Na hindi nila kailangan mangamba, ba't kailangan nilang maging tapat? Kailangan namin maging tapat, Panginoon Lord, in every circumstances, Panginoon Lord. Dahil tunay, Panginoon, wala ka namang tatanggalin sa buhay ng bawat isa na hindi namin, na ikakaganda ng buhay namin, Panginoon Lord. Kaya nawa, Lord, ngayong umagang ito, Panginoon, kung may, ang bawat isa ay may ayaw bitawan, O God, Lord. Nawa, pakita nila, Panginoon Lord, na baka kaya hindi ito. Kaya ito tinatanggal. Kaya mo ito tinatanggal, Panginoon Lord. Dahil hindi ito nakaka-glorify sa iyo, Panginoon. Kaya ngayong umaga, Panginoon, we glorify your name, Panginoon. And we lift you high, Panginoon, because you deserve everything that we can give in this morning, Panginoon. In our lives, Panginoon, Lord, ikaw ang makita at naitaas, Panginoon. Dahil tunay, Panginoon, wala kami kung wala ka, O God. Kami nagpapakumbaba sa iyong harapan, Panginoon. Katagpuin mo kami, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa iyo, Panginoon, Lord. At maraming salamat sa gagamitin mo, Panginoon, na magsasalita ngayong umagang ito. Dalangin namin, Panginoon, ang iyong pagsama sa Kanya, Panginoon. Dalangin namin ang pagbigay mo ng katalinuhan sa Kanya, Panginoon, Lord. The freedom to speak, Panginoon, Lord. Ang galing mo, Panginoon, ang hiya, Panginoon, Lord. Ngunit palitan mo ng courage to speak, Panginoon. Give her the freedom to speak your words, Panginoon. Dahil tunay, Panginoon, it is your words, Panginoon, Lord, na aming tatanggapin, Panginoon, Lord. Kaya nawa, Panginoon, may you give her everything that she needed, Panginoon, Lord. Maraming salamat, Panginoon, ngayong umagang ito, and we give you all the glory and praise and thanksgiving, Panginoon. And this is all we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Hello? Yo, praise God! Tayo po ba ay masaya ngayong umaga? At nagising na sa ating song of worship song. At ngayong umaga po, mahal na po tayo mo. Tinatawagan ko po ang magsasalita sa oras na ito. Ngayong umaga po ang si Pastor Liz Gray Pontados po ang magsasalita po ngayong umaga. Amen. Amen. Good morning po sa ating mga Good morning. Good morning din po sa ating mga kasama sa ating online home church. Nawa, kayo po ay maayos. Kumbaga, relax na relax sa inyong mga tahanan habang nag-worship kay Lord. Habang papakinggan ang message ni Lord sa araw na ito. Ayan. Bago po tayo tuluyang magsimula, bago po natin tuluyang mapakinggan ang mensahe ng ating Panginoon sa umagang ito, samahan niyo po ako sa maiging panalangin. O aming Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, Panginoon, sa oras na ito, Lord God, muli, O Lord, kami lumalapit sa iyo, Panginoon, sa iyong presensya, sa iyong paanan, Lord God. Buong puso, O Lord, na nagpapakumbaba, Panginoon, humihingi, O Lord, ng patawad, Panginoon, ng paglilinis mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin, O Lord. Panginoon, sa oras na ito, Panginoon, amin pong mapapakinggan, Lord God, ang iyong mensahe, Lord God, para sa amin, Panginoon, na aming babaunin, magagamit, Panginoon, sa buong linggo, Lord God, ng aming pakikibaka uli, O Lord, sa mundong ito, Panginoon. Lord God, tulungan mo kami, Panginoon, na gamitin, O Lord, ang iyong mensahe. Gamitin, O Lord, ang iyong salita, Panginoon, sa araw-araw namin pamumuhay. Lord God, samahan mo ako, Panginoon. Ikaw, Lord God, na siyang magsalita, Panginoon, para sa akin, Lord God.
Panginoon, alam mo, batid mo, Panginoon, yung aking puso, O Lord, yung aking isipan, Panginoon, yung aking pagkatao, Panginoon. But Lord, buong puso ako, O Lord, na tumatayo, Panginoon, dito sa harapan, Panginoon, upang mapaglingkuran ka, O Lord, sa abot, O Lord, ng aking makakaya, Panginoon. Nawa, Lord God, sa pamamagitan mo, O Lord, na siyang nagbigay, Panginoon, ng mensahe ito, Panginoon, gamitin namin, O Lord, maging kalakasan, Panginoon, at maging encouragement, Panginoon, ng bawat isa, Lord God. Maraming salamat, O Lord. Ito pong aming samot panalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. 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 Pasensya na po kayo at groggy. Groggy po ang inyong tagapagsalita. Pero sa biyaya po ng Panginoon, lalaban. Dahil tuloy-tuloy tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Amen. Amen. Hindi magiging hadlang ang pagod, ang puyat. Pag tinawag ka ni Lord, ano po sagot natin? Amen. Yes, Lord. Amen. Kaya, sa umaga pong ito, speaking of puyat, at talaga naman pong puyat, sino po dito yung sino po dito yung bang antok ka na, pero bigla mong maiisip, bigla papasok sa isip mo, nailang ko na ba yung pinto? Minsan, may madalas, di ba? Minsan nakahiga na tayo, di ba? Nakuha na natin yung pwesto natin. Nakakumot na, nayakap mo na yung unan mo. Tapos may isip mo, nailak ko na nga ba yung pinto? Ano po yung ginagawa natin? Tayo di ba? Merong nagsabing bumabangon, ibig sabihin, ginagawa natin ng tayo. Meron naman po nagsabing may inuutusan. Di ba? Kapag tayo po nag-uutos, na i-check yung pintuan natin, kung nakalak nga ba, napapanatan po ba tayo na nakalak nga? Hindi pa rin. Double check. Double check pa rin. Kaya gagawin natin, babangon pa rin. Diba? Tayo mismo babangon para i-double check yung ating mga pinto kung nakalak nga po ba. Bakit po natin dinadouble check yung ating mga pintuan? Kasi po natatakot tayo. Diba? Natatakot tayo na baka pasukin tayo na magnanakaw. Natatakot tayo na baka may masamang yung mga masasamang tao, hindi ka lang nanakawan. Diba? Meron pang ibang gagawin. Diba? Natatakot tayo dyan. Kaya lagi nating dinadouble check yung ating mga pinto. Kung ito nga ba ay nakalock. Sabi po ni Lord sa John chapter 10 verse 10. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay, at manira. Amen. Marahil kaya natin dinadouble check yung ating mga pinto dahil ayaw nating manakawan. Ayaw nating may makapasok na masamang tao sa ating mga tahanan. That's why sa ating pong passage ngayong umaga, buksan po natin yung ating mga dalang Bible sa John chapter 10 verse 7 hanggang 9. John chapter 10 verse 7 hanggang 9. Sabay-sabay po natin basahin. Kaya't muling sinabi ni Jesus, pakatandaan ninyo, ako nga ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan. Ngunit hindi sila pinakinggan ng mga tupa. Ako nga ang pintuan. Ang sino mang pumapasok sa pamamagitan ko'y maliligtas. Papasok siya at lalabas at makakatagpo ng pasulan. Amen. Sa umaga pong ito, nagpapakilala po ang ating Panginoon bilang I am the door. Amen.
Amen. I am the door. Yan. Naranasan, sa akin pong buhay, yung mga tipong hindi ka kampante matulog. Yung ang babaw ng tulog mo, lalo na po pag hindi ako pagod. Kapag meron akong pag meron akong iniisip, kapag merong mga bagay na pinag-aalala ko, konting kaluskos, dumidilat yung mga mata ko. Ganyan. Katulad po ng blines ng Panginoon, si Pastor ng bagong motor. Ilang beses pa po namin na yung alert ng motor kung maririnig namin sa loob ng tahanan. Kasi yung motor na ibinigay ni Lord is masasabi namin hindi siya basta-basta lang. Masasabi namin na masakit sa mata. Masasabi namin isang malaking pagpapala yung motor na yan. So, nung nagkaroon po si Pastor ng bagong motor na ibinigay ni Lord, yung puso, yung isip namin is alagaan siya ng gusto. Kasi nga po, medyo worthy yung motor. Kaya lang, syempre, meron yung isang motor ni Pastor, yung Dash, nalipat siya ng pwesto. Kasi yung isa, nilagay namin sa may bintana para mas maririnig namin, gano'n. May tendency may makikita kami kapag may lumapit sa kanya. So, yung pag-aalaga namin sa bagong motor, ni Pastor, medyo na-left behind yung isa. Yung Dash, medyo mas alaga yung isa, gano'n. So, sa pag-aalaga namin ng motor na to, minsan kapag tumunog siya, or may narinig kaming alarm, tinitingnan agad namin kung yung motor po ba yung Pastor. Kahit gabi, yung ibang mga kapitbahay namin, may alarm din yung motor nila. Pag tumunog, motor mo ba yun? Ganun po kami. So, nandun yung hindi ka makatulog ng payapa. Hindi ka makatulog ng maayos kasi meron kang binabantayan. Meron kaming kumbaga pinapahalagahan. 'Di ba? Na ayaw naming mawala, ayaw naming may mangyari hindi maganda. Bakit ko po sinasabi ang mga ito? Kasi gusto ko po na ma-visualize po ng bawat isa sa atin yung pagpapakilala po ng Panginoon bilang pinto, bilang door. Diba? Dito po, sabi po dito, ano po ba ang gamit ng pinto? Diba? Tayo po ay may pinto para una sa ating pong kaligtasan. Makita po natin yan sa verse 9. Sabi po sa verse 9, Ako ang pintuan. Ang sino mang pumapasok sa pamamagitan ko'y maliligtas. Amen. Sabi ko po dito, tayo ay may pinto for us to feel safe and protected. Diba po? Kapag walang pinto, hindi tayo napapanatag. Kasi baka may pumasok bigla, baka merong ibang tao, hindi natin mamalayan na pumasok, konting kaluskos, diba, nagigising tayo. Ang sabi po ni Lord, bilang pinto, gusto po niya tayong protektahan. Amen. Gusto kanyang protektahan. Pangalawa po, ang gamit ng pinto, tayo po ay may pinto para pigilan yung di magagandang bagay. Ano po itong mga hindi magagandang bagay? Kapag mayroon po tayong, naranasan niyo na po ba yung yung minsan maraming, di ba po na nakaraan ang daming lamok?
Di ba po? Anong ginagawa natin? Nagsasara rin tayo ng pinto. Kahit na medyo mainit. Para lang hindi pumasok yung mga lamok, yung mga peste. Minsan yung daga, di ba, langaw. Nagsasara tayo ng pinto para hindi makapasok yung mga hindi magagandang bagay sa loob ng ating mga tahanan. Nagsasara rin tayo ng pinto kapag bumabaha. Diba? Yung tubig, hindi natin may iwasan na hindi yan pumasok kahit ba kapag bumabaha. Pero nagsasara tayo ng pinto kasi ang iniiwasan natin pumasok, yung basura. Tama po? Ilang beses ko po yung naranasan sa amin dati sa San Juan. Dahil ang San Juan is bahain kami, mababa. So tuwing bumabaha, talagang nagsasarado kami ng pinto. Dahil nga po di ba kasi kapag baha, yung pati basura kasama sa baha. So, yun, nagsasara tayo ng pinto kapag bumabaha para hindi lang po pumasok yung basura. Ganun din naman po si Jesus as a door. He is our shield. Amen. Pangatlo po, ano po ang gamit ng pinto? Tayo po ay may pinto para po meron tayong madaanan. Yan. Sabi po sa verse 7, kaya't muling sinabi ni Jesus, pakatandaan ninyo, ako ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Amen. Kapag walang pinto at puro bintana or puro pader po yung ating mga bahay, saan po kaya tayo dadaan? Sa bubong. Sa bubong. Amen. Maglabas-pasok tayo sa bubong. No? Paano po kung may bisita tayo? Sa bubong din. Diba? Punta naman kayo sa bahay namin, birthday ko. Pasensya na kayo sa bubong tayo aakyat. Diba? Kaya, mahalaga po yung pinto. Diba? Nanay Ninda, nagpapagawa ka ng bahay, diba? May pinto na ba yung bahay mo? Wala pa. Ano lang po? Taas. May third floor pero walang pinto. May third floor pero walang hagdan. Ayan. Di ba po, yun nga po, kapag may meron po tayong mga bisita, saan po natin sila papapasukin? Diba? Yung mga binibili po nating gamit, saan din po natin padadaanin? Naalala ko po si Sister Darlene. Nung lumipat po siya ng bahay, dahil maliit ang kanyang pinto, yung mga gamit niya, dinaan sa bintana. Diba? Binaklas pa yung bintana para lang madaan yung kanyang mga gamit. The more na malaki po yung ating pinto, mas marami po tayong may papasok. Amen. Maliit man po ito o malaki, kayang-kayang pumasok sa malaking pinto. Ganon din po si Lord bilang pinto. Bilang pinto ng ating buhay, siya yung daanan ng blessing. Tama po ba? Siya yung daanan ng blessing ng ating buhay. Sabi ng passage, sino man ang pumapasok sa Kanya ay makakatagpo ng pasture. Ano nga po ang Tagalog nun? Pastulan. Di ba po? Sabi po, sino man ang pumapasok sa Kanya ay makakatagpo ng pastulan. And pastulan represents blessing. Amen. Amen. Ang message po ni Lord sa atin sa umagang ito, bilang door, una, He wants us to be protected from any harm. Sabi po ng Jeremiah 29:11, my plans for you is to prosper you and not to harm you. Amen. Ganun niya tayo kamahal. As long as nasa Panginoon po tayo, He will protect us. Amen. At gaya po ng pinto, pangalawa, gaya ng pinto, pinipigilan nito na makapasok ang mga di magagandang bagay na makakasira sa loob ng bahay. Parang si Lord din po,
sa ating mga buhay. Na tanging si Lord lamang ang may kakayahang i-cast out ang lahat ng masasamang nangyayari sa ating buhay. As long as na kay Lord po tayo, we have peace. Amen. Diba sa ating buhay, ano man yung mga pinagdadaanan natin, hindi man natin napipigilan, tayo mismo, hindi natin mapigilan yung mga problema na dumarating. Wala na nga tayong ginagawa sa buhay. Sila naman, gawa na gawa. Diba? Yung problema, dating ng dating. Kahit anong sara natin ng literal nating pinto, pasok ng pasok ang problema. Wala ka na nga sa bahay, pagdating mo na, dun si problema. Pumapasok mag-isa. Pero kapag nasa presensya tayo ng Panginoon, yung problema, kaya-kaya. Amen. Diba? Yung problema, kahit sabihin natin na mahirap, nakakaiyak si problema, at the end of the day, we ask Lord. Diba? At the end of the day, merong peace sa puso natin. Nakakatulog pa rin tayo kasi we have Lord sa ating mga buhay. Na ano man yung mga pinagdadaanan nating problema, kahit ayaw natin, yung peace nasa atin kasi kasama natin si Lord sa ating buhay. Pangatlo po, para tayo ay may madaanan. Ano po ang ibig sabihin nito? Tulad po ng pintuan, si Lord lang po ang daan ng pinagpalang buhay. Amen. Pinagpalang buhay in literal way. Sino po dito yung hindi kumakain sa loob ng isang araw? Talaga ba, P? Parang hindi naman ako nalilituhan. Diba? Sino po dito yung walang tirahan? Sino po dito yung walang maidamit? Diba lahat po tayo pinagpapala ng Panginoon in literal way? Amen. Kahit itlog, kahit tuyo, kahit noodles lang po, yung nasa mga lamesa natin. Masasabi pa rin natin pinagpala tayo. Kasi yung iba, wala talaga. Kasi yung iba, nagpapagpag pa sa basurahan, may makain lang. Si Lord po yung daan ng kaligtasan. Di ba? Pinagpalang buhay spiritually means salvation. Si Lord yung daan natin if we accept Him as our Lord and Savior. Amen. Daan na hindi natin, minsan kumbaga hindi natin plinano na dumaan sa pinto ni Lord. Sister Tricia, ikaw, plinano mo ba? Sa kwentuhan natin, hindi, no? Pero, si Lord, nang tinanggap niya si Lord sa kanyang buhay bilang Lord and Savior, pumasok si Sister Tricia sa pinto ni Lord. Amen. Pinapasok niya si Lord sa kanyang buhay. So, she was blessed. Blessed spiritually and literally. Diba? Sa kanyang buhay, hindi lang siya na-bless spiritually na nakilala niya si Lord, but blines siya ng isang Lucas sa kanyang buhay nung nakilala niya si Lord. Di ba po? Kasi nung hindi pa niya nakikilala si Lord, wala siyang Lucas. Di ba? Meron man masasabi natin na financially blessed, but not contented. Di ba po?
Pero ngayon, nandun yung contentment at nag-uumapaw na Lucas sa kanyang buhay. Sabi po dito, without Jesus as the door, we will never experience a blessed life. We will never experience salvation. Makita po natin sa tatlong yan na kung gaano kahalaga ang pinto sa ating mga buhay. Ganon din po kahalaga si Lord sa ating buhay. We will never experience a blessed life without Lord. We will never experience love, a true love, kapag wala po tayong Diyos sa buhay natin. We will never experience comfort without Lord. Kasi marami po na nade-depress, maraming nag-give up. Kasi walang nag-comfort sa kanila. Comfort, hindi natin masabing comfort yung presensya ng mga kaibigan. Kasi at the end of the day, andun pa rin, depressed ka pa rin. Hindi natin masabi yung comfort ng alak. Kasi pag nawala na yung amat, nandun pa rin yung problema. But the comfort of the Lord, diba? Siya yung magkakalma sa atin. And we will never experience peace kung hindi tayo papasok sa pinto. Sa presence ng Panginoon, kung hindi natin siya tatanggapin as Lord and Savior ng ating buhay. Walang kapayapaang mangyayari. Walang kapayapaang mararamdaman sa ating mga buhay kung hindi po tayo papasok sa presensya ng ating Panginoon. Sabi ko po dito sa ating application, sa dami po ng mga nangyayari sa ating buhay, minsan hindi natin naiintindihan. Madalas, naliligaw po tayo. At madalas, nawawala. Sa mga problema, sa mga pagsubok na pinagdadaanan natin, minsan ayaw natin pumasok sa presensya ni Lord. Madalas, madalas ginagawa natin kung ano yung kaya natin. Oops! May bao! Alam niya na pala. Pinagandaan, hindi joke ako. Kasi sa presensya ng Panginoon, bilang isang mananampalataya, kung iisipin po natin, we admit, we claim na we are believers of Christ. Pero kapag may problema, ayaw naman natin pumasok kay Lord. Meron po akong isang tanong. Sabi po dyan sa tanong na yan, what door do you typically find yourself walking in? Anong klaseng pinto po ba ang kadalasang pinapasok natin? Pinto ng kapitbahay? Pinto ng pansamantalang kasiyahan? Nag-i-stay ba tayo sa pinto ng problema? Sa pinto ni Marites? O sa pintuan po ni Lord? Sa ating pong buhay, makita po natin na
bilang mga anak ng Panginoon, ang kailangan lang po natin sa buhay natin is si Lord. Wala nang iba. Yung pintuan ni Lord, dito natin makikita at dito natin matutunghayan yung totoong rest na hinahanap natin sa buhay. Yung totoong kapahingahan. Kapahingahan ng isip, ng puso, ng kaluluwa. Sa pintuan po ng Panginoon, dito natin mararamdaman yung kanyang love, yung kanyang pag-ilos sa buhay natin. Huwag tayong maniwala dun sa mga kinakalat ng kalaban sa buhay natin na mga kasinungalingan. Kasinungalingan hindi natin kaya, kasinungalingan na malakas tayo, hindi natin kailangan si Lord, kasinungalingang kaya natin tumayo nang walang Diyos sa buhay natin. Gusto niyo po bang maranasan itong mga pagpapala po na gustong ibigay sa atin ng Panginoon? Ayaw! Gusto niyo po bang maranasan yung pagpapala ng Panginoon sa ating buhay? Amen! Hindi, kung gusto po natin itong maranasan, masasabi ko po na hindi basta-basta na dumarating sa ating buhay ang pagpapala ng Panginoon. Hindi po ito nabibili sa kanto, sa Kenneth, sa grocery. Sabi po ng Bible, sa verse po natin sa umagang ito, ang sino mang pumapasok sa akin, ibig sabihin, merong gagawin. Merong pagkilos. Meaning, if you want all of this blessing, we need to come and accept Jesus Christ. Dahil again, Jesus Christ said, I am the door. So choose Jesus sa ating mga buhay. Tayo pong lahat ay manalangin. O aming Diyos na dakila sa lahat, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon. Salamat, Lord God, sa iyong mensahe, Panginoon, sa amin sa umagang ito. Lord God, maikliman itong mensahe mo, O Lord, sa aming buhay. But truly, O Lord, yung pinaka-lesson, O Lord, ng iyong mensahe, Panginoon, bilang pinto ng aming buhay. If we want true blessing, O Lord, if you want to experience you, O Lord, sa aming buhay, kailangan namin, Lord God, kumilos. Kailangan namin, Panginoon, pumasok, Panginoon, sa iyong presensya. Kailangan ka namin tanggapin sa aming mga sarili bilang Lord and Savior namin. Hindi magkakaroon, O Lord, ng kaligtasan ng aming mga buhay. In literal, in spiritual, kung wala ka sa buhay namin, O Lord. Gaano man, O Lord, katibay ang aming mga literal na pinto, mapapasok at mapapasok ito ng magnanakaw. Ganun din, O Lord, yung mga pinto, Panginoon, ng aming mga buhay. Kung hindi ikaw, O Lord, yung magiging pinto namin, mapapasok kami ng kaaway. Mananakawan kami, Panginoon, ng kaligayahan sa aming mga puso, ng kapayapaan sa aming mga puso. Masisira, O Lord, yung aming mga buhay. Mapapasok, Panginoon, ng kalaban. Lord God, we admit, O Lord, na kami ay mahina. But sa pamamagitan ng iyong salita, Lord God,
kung amin lamang itong gagamitin, kung amin lamang itong i-apply sa aming mga buhay, bilang pinto ng aming buhay, Lord God. Ikaw yung aming daan. Lahat, O Lord, basta sa pinto mo galing, Panginoon, lahat maganda. Lahat benefits namin, Panginoon. Maging problema man ito, Panginoon. Maging sakit man ito, Panginoon. Basta sa'yo, sa pintuan mo, Lord, galing, may purpose. May lesson. Kaya Lord, help us, Panginoon. Help us, Panginoon, to understand yung mga nangyayari, Lord God, sa buhay namin. Upang hindi kami, O Lord, mawala. Hindi kami maligaw, Panginoon. Hindi kami pumasok sa ibang pinto. Baka hindi namin namamalayan, pinto na pala ng kalabang Diablo yung pinapasok namin. Nasa dulo nito ang kapahabakan. Lord, enlighten our mind, O Lord. Enlighten our hearts, our souls. Help us, Panginoon, to stand firm in your words. Help us, O Lord, na lagi itong isa pamuhay. Hindi lamang, Panginoon, naririto kami, lagi na lang kami nakikinig, na nakikinig lang. Pero walang application. Napakaganda, O Lord, ng iyong mga mensahe sa amin, Panginoon. Pero gusto mo yung application, yung transformation, Panginoon. Dahil lahat ng mensahe mo, Panginoon, sa amin ay para sa ikalalago namin. Para sa ikapagbabago namin, Panginoon. Upang hindi kami mapahamak, Lord God, sa dulo. Ang gusto mo sa amin, Lord, laging nakapasok sa pintuan mo. I believe, Lord, nung inaccept ka namin as Lord and Savior ng buhay namin, binuksan mo, O Lord, ng open wide ang iyong pintuan para sa amin. At sa aming pagpasok sa iyo, Lord God, ano na kaya yung mga ginawa namin? Sa aming pagpasok, iningatan ba namin yung salvation na binigay mo? Iningatan ba namin at pinanatili sa aming puso, sa aming buhay, yung salvation na ibinigay mo? Lord, bilang pinto sa aming mga pagkakamali, huwag mo nawang isara, Lord God, yung pintuang ito. Sa tuwing kakatok kami sa iyo, Lord, huwag mo sanang sabihin sa amin na hindi mo kami kilala. Kasi hindi namin nagawa, O Lord, yung mga pinagagawa mo sa amin. Kaya Lord, help us, O Lord. Help us, Panginoon, na ingatan yung opportunity na ibinigay mo sa amin nung tinanggap ka namin bilang Lord and Savior. Help us, O Lord, na lagi itong gawing precious one, O Lord, sa aming mga buhay. Dahil ikaw lamang, Panginoon, sapat-sapat na sa aming buhay. Ikaw lamang, Panginoon, ang meron kami. Wala na kaming ibang kailangan pa. Nakikita man, O Lord,
ng aming mga mata, yung kakulangan, but yung aming mga puso, Panginoon, ay nag-uumapaw yung blessing mo. Kulang man sa literal na paningin, yung puso namin naman, Lord, nandun yung contentment, Panginoon, na ibinigay mo, na itinuro mo sa amin, Panginoon. Kaya, Lord, tulungan mo kami, Panginoon, na ito, Lord God, yung mga ingatan namin, Panginoon. Lord God, maraming salamat, Panginoon, bilang pintuan ng aming mga buhay. Sa salvation, Panginoon, na ibinigay mo na sa amin, Panginoon. Salamat, O Lord. At nawa, Panginoon, marami pa kaming maipasok, O Lord, sa iyong pintuan. Gamitin mo, O Lord, ang bawat isa sa amin, Panginoon, na akayin pa, O Lord, papasukin pa sa iyong pinto, O Lord, ang mga nawawala mo pang tupa. Help us, O Lord, to do our duty. Tulungan mo kaming kumilos, Panginoon. Hindi lamang sa prayer, hindi lamang sa salita, bagkus, O Lord, sa gawa. Dahil sabi mo, go! Ibig sabihin, dapat kaming kumilos, Lord God. Help us, O Lord. Help us, O Lord, na ang aming mga mahal sa buhay, ang aming mga kaibigan, ang aming mga kakilala, Lord God. Sama-sama kami, O Lord, na papasok sa iyong pintuan, sa iyong presensya, sa iyong kaligtasan, Panginoon, na ibinigay sa amin. Maraming salamat, O Lord, sa iyong mensahe, Panginoon, sa amin, sa umagang ito, Lord God. Maraming salamat sa iyo, O Lord. Itinataas namin ang lahat ng papuri, O Lord, ng pasasalamat sa tangi at makapangyarihang pangalan ng aming Diyos na tagapagligtas. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen, amen, and amen. Amen. Praise God. Bilis ah. Alright. So, konting ano lang po, no? Gusto ko lang i-share yung insights na kinakuha. No? Sabi ko, dito the Lord Jesus as the door. No? Sabi nga, no? Siya yung pumipigil. Okay? Siya yung pumipigil sa basura, peste, at yung mga masasamang tao na gustong pumasok sa ating buhay. Meaning, ang Panginoong Jesucristo, no, kung gagawin natin siya pinto ng ating buhay, He will not let negativity enter in our lives. Okay? No? Hindi niya hayaan. Kasi nga sabi nga ni Sister Leslie, no, siya yung isa sa mga purpose ng pinto, di ba? Para harangan yung mga peste sa labas, di ba? Yung mga basura. Amen. So, ganoon din ang ating Panginoong Jesucristo. If you want a blessed life, okay? Kung ayaw talaga natin na pasukin yung ating buhay ng mga negativity, okay, ng mga negative things, gawin natin dito ang ating Panginoon sa ating buhay, no? Sabi ko rito, yan, no? He will not let negativity enter in our lives, but instead, as the door, we will experience provision. Di ba? Ang sarap nun, no? Ang ganda nun. Kaya minsan may mga no? May mga, ayaw ko sinaniniwala mga pulsoy-puksoy. Di ba? Tinitignan pa yung pinto kung saan nakaharap. Nakaharap pa sa silangan, nakaharap pa sa kanluran, di ba? Kung saan hinaharap yung pinto eh. Pero napakaganda ho nung passage natin, napakaganda nung sinabi ng Panginoon, I am the door. Ibig sabihin, yung pangako ng Panginoon bilang pintuan, He will not let negative things happen in your life. Amen? Hindi hahayaan yun. Yung mga basura, di ba? Diyan ka lang. Diyan ka lang. Hindi ka pwedeng pumasok sa buhay ng aking anak.
Amen? Wow! Praise the Lord. No? Sabi ko rito, pangalawa, bilang pinto, as the door, He has the authority kung sino lang ang pwedeng pumasok. Di ho ba? No? Sino dito may mga sino dito may mga Alexa sa buhay? O sa bahay nila? Meron ba rito Alexa? Alexa, open the door. Meron ba gano'n? Alexa, turn on the lights. May mga ganyan ba sa atin? Wala? Sa inyo na meron? Ikaw si Alexa? Siya sabi ni Sheila, Alexa, open the light. Gano'n? Okay. So, yes, Mama. Okay. So, sabi mo dito, yan. Sulat. Yan. So, sa ating Panginoong Jesucristo, parang ganun din. Okay? He has all the authority. Okay? So, ibig sabihin, I am the door. Sinasabi ng Panginoon, nagpapakilala siya. Okay? Nagpapakilala siya na tanging sa Kanya lamang. Tanging siya lamang ang may authority. Okay? Na pagpalain ka. Amen. Huwag mo nang hanapin kung saan ka ba nakaharap, kanluran, silangan, o timog. Okay? Ang mahalaga ay nakaharap ka sa Panginoong Jesucristo. Praise God. No? Kaya sabi ko rito, kaya kung may mga pinagdaraanan po tayo no, sa aking buhay, ano ba yung mga problema po natin, no, nais ko sabihin na huwag po tayong sumuko. Okay? Sabi ko rito, sa mga kabigatan, no, sa ating mga buhay, sino dito yung mga stress, alright, mga depressed, lahat ng okay, oppressed, okay, sino yung nakakaranas ng sickness? Di ba ganyan yung tunog ng ahas, di ba? Yan yung kalabang diablo. Okay? Sabi nga doon sa John 10:10, di ba? Yung kalabang diablo, siya daw ay naparito para pumatay, manira. Okay? So, don't let the enemy rob your peace. Amen? Hindi mo ba? Sabi ko ito, huwag kang huminto, don't quit, don't stop. Dahil si Lord, bilang ating pinto, He always make a way. Binubuksan niya lagi yung daan. Okay? Siya yung daan, no? Ang ganda nung congratulations, no? Sino yung gumawa ng PPT? Si Jeremy, ang ganda yung ganda, oh. No? Nakakaano yung pintuan na ginawa niya, praise God. So sabi ko ito, napakaganda rin ng sinabi ni Sister Leslie na madalas napupuyan tayo kasi lagi nating sinisiguro kung nakalak na yung ating pinto. Kasi ayaw nga natin may makapasok. Diba? Sabi ko, habang sinasabi ni Sister Leslie yun, sabi ko, oo nga. Buti na lang, Sister Leslie, tulog ba po yan eh. Si Pastor talaga, tulog barko. Okay, laging may barko sa bahay. Okay? So, si Sister Leslie, siya laging po yan. Okay? No, sabi ko rito, ang ganda no? Sabi ko rito, may mga pinapahalagahan tayo kasi mga bagay sa loob ng bahay. Tama mo ba yun? Di ba? Kaya madalas napupuyan tayo, kaka-check. Alam ko talaga, dala ko na eh. Di ba? Dino-double check pa natin. Sino ba nagka-triple check? Meron ba nagka-triple check o puro double check lang? Di ba? O, Sister Marika, kung nagpakabit pa ng CCTV yan. Puro check. Diba? Nagpakabit pa ng CCTV to make sure na secured. Okay? Secured yung mga anak nila doon sa loob ng bahay. Diba? Sabi ko sa kanya, ayoko ng ganyan kasi what if, diba, may tulutan ng Panginoon, may mga pasok ka sa kanya, diba? Tapos, kung anong gagawin doon sa aso mo, papatayin. Makikita mo, nakakaawa sa harap mo. Diba, parang pinapanood mo. Sabi niya, hindi, Pastor, may alarm to. Ah, ganun. Okay, alarm ah. Grabe. No, ganda ng bahay nila, may CCTV, may alarm pa. Okay? So, minsan ganito tayo talaga eh. Di ba? Sinisecure natin, sinisiguro natin na yung pintuan natin talagang nakasara. Nakalock siya. Di ba? Hanggat maaari, meron siyang double lock. Di ba? Kasi kapag doorknob lang, ang daling buksan. Okay? Sinaswipe lang ni Pastor yung ID niya, bumubukas yan eh. Alright? Si Pastor may akit bahay, may pagka-akit bahay si Pastor eh. No? Ano ibig ko sabihin? Sabi ko dito, yan.
No? Sinisiguro natin, dino-double check natin yung ating pinto simply because nag-aalala tayo. Nag-aalala tayo na baka yung mga pinapahalagahan natin sa loob ng ating bahay, baka manakaw. Di ba? Yung ating mga mahal sa buhay, baka may mangyari sa kanilang masama. Amen? Pero sabi ko dito, but what about our salvation? Gaano po ba natin pinapahalagahan yung kaligtasan meron po tayo? See? Diba? Nawa mo, kung gaano natin pinapahalagahan yung mga bagay o yung mga mahal natin sa buhay, kaya dino-double check natin yung ating pintuan, nawa ganun din yung ating salvation. Yung kaligtasan meron tayo. Kaya from time to time, i-check natin. Okay? I-check natin si Lord. Lord, ikaw yung pintuan ko. Nariyan ka, Lord. Amen? Nawa ho, ito yung makita ho natin dito sa mensahe ni Sister Leslie. Yung napakaganda ho, nung sabi ko nito, yan. What about our salvation na binigay ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo? No, nawa ho, pahalagahan natin to by always checking our faith in God. Okay? Dapat double check natin yung ating pananampalataya sa Panginoon. Tayo ba ay talagang nag-acknowledge na ang Lord ang ating pintuan? Diba? Kaya minsan talagang nagkakaroon ng problema. Sino dito madalas nagkikrave pag mga madaling araw na? Yung mga nagkikrave, nagugutom. Diba? Diba, alauna na madaling araw, nagugutom ka. Diba, sarado na yung pinto. Sinara na ng nanay mo yung pintuan. Nilaan na ng tatay mo yung gate nyo. Talagang gumagawa ka pa ng paraan talaga para maka-escape. Para makapag-milk tea ka lang. Diba? Ikaw ba yan? O minsan nakikita ko ito, naghuhulog ng ng tali doon sa rooftop, doon siya dumadaan eh. Diba? Minsan ganun ang problema ng tao. Sinara ng pinto, sinara ng Lord yung pintuan para wala na makapasok pa. Pero pilit pa rin natin binubuksan. Hindi mo ba? Nawa mo, sabi ko dito, pahalagahan natin yung kaligtasan sa ating buhay. Hayaan natin, Lord, bilang pintuan ng ating buhay, sabihin natin sa Panginoon, Lord, you have all the authority sa aking buhay. Papasukin mo lang, Lord, yung provision. Pero hadlangan mo, harangan mo yung mga negative things. You have all the authority, Lord. Ibigay natin sa Panginoon yung authority. Kasi siya nga yung pintuan ng ating buhay. Okay? Huwag na muna natin buksan yung ating pintuan na parang sabi ng isang pelikula, ang problema sa'yo, parang kang karinderya. Open ka 24/7. Alam niyo po yung pelikula na yun? Segunda Mano. Sino nakanood ng Segunda Mano? Di ba nag-aalala siya, daming multo. Kasi nga ito, yung lagi siyang open. Di ba? So, ganoon din sa atin, mga kapatid. No, huwag po natin hayaan na lagi tayong open. Because, gawin natin ng Panginoon, Lord, ikaw yung maging authority ng buhay ko. Isara mo yung mga negative. Huwag itaboy mo lahat ng ito. Okay? At buksan mo lang yung pintuan ng provision, Lord. Amen? So, sabi ko dito, yan, tunay na dapat natin gawing pinto ang ating Panginoon Jesucristo sa ating buhay. Because in Him, we are secured and assured. Amen? As the Lord, bilang pintuan ng ating buhay, makakatagpo talaga tayo ng provision. Makakatagpo tayo ng pagiging secured. May mga pinagdaraanan ka man, huwag mong pansinin. Kasi si Lord ang pintuan mo eh. Hindi niya hayaan na sa pinagdaraanan mo, tuluyan kang lumagpak. Okay? Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, di ba? Hindi ka bibigyan ng Diyos ng pagsubok ng higit sa makakaya mo. Ibig sabihin, pag nakikita ng Panginoon na magiging overcrowded ka na, sinasabi niya sa problema, sarado na.
sarado na. Bumalik ka na bukas, sarado na. May limit lang ito. Ganun ang Panginoon bilang pinto ng buhay. Amen? Di ba? Ang ganda nun, no? Parang may problema ka ngayon. Di ba kaya sabi ng Panginoon, huwag mong problemahin ang araw ng bukas. Hayaan mo siya problema, sapat na ang pinagdaanan mo ngayong araw na to. Kasi nga, si Lord bilang pintuan, may limit lang, alam niya Sinasara niya, automatic nagsasara ang Panginoon Di ba? Sandali crowded na. Di ba parang sa elevator, tumutunog yan Pag sumobra na yung tao sa pinto, sa elevator, tumutunog yan. Ibig sabihin, kailangan mo magbawas. Di ba? So, ganoon din ang Panginoon. Okay? Pag nakikita niya na magiging overcrowded ka na, tumutunog ang Lord. Abalis ka dyan. Huwag mong hayaan na yung anak ko ay mag-overcrowd. Meron siyang minimum lang. Okay? Di ba? Ang ganda nun. Bubukas yung pinto, palalabasin yun, sasara, okay na ulit. Di ba? So, ganun po kabuti ang Panginoon. Palakpakan po natin ng Lord sa buhay po ni Sister Leslie. Napakagandang mensahe po nito. Okay? Sino po yung mamumuna po sa ating pong Lord's Supper? Gusto ko tawagan? Yan, praise God po. Tayong lahat ay manalangin. Panginoon, kami pinagpupulit nagpapasalamat sa salita mo muli, Panginoon, na aming pong natanggap. And we thank you, Father God, for allowing us to enter into your kingdom, Father God, being the door. And you are the door, Jesus Christ, of our lives. And in that door, you have said, oh God, we can always go in and out of Father God in order for us, oh Lord, to claim, oh God, and enjoy the covenant you have made for each and every one of us. Thank you, Father God, for the fine pasture, oh God, that we have found, oh God, in you. That in that pasture, oh Lord, you have reminded us of your God, of your provision, oh Father God. Provision not only, oh God, in one aspect of our lives, but in all aspects of our lives, oh God, you have provided us. Especially, oh Lord, the salvation, oh Lord, that we have found, oh Lord, through Jesus Christ. Thank you, Father God, for you are our son and shield, and we have been made righteous through you, Jesus Christ, the door of our lives. Thank you, Father. Thank you, Lord. Sa pagkakataong ito, Panginoon, dalangin namin, O Lord, na kami po'y, O God, gawin mo po kaming karapat-dapat sa aming pong pagtanggap, Lord. We, O Lord, humbly down before you. Kami po, Panginoon, ay nagkasala. Panginoon, salamat, O Diyos, sa buto mong anak na nabayubay sa krus ng Kalbaryo. At sa pamamagitan, Panginoon, ng dugo, O Lord, ang simbolo ng iyong dugo, itong Diyos, Panginoon, at ang tinapay, Panginoon, na ito, simbolo ng iyong katawan. You have, O God, suffered these things on behalf of us, Panginoon. But, Lord, because of your love, Lord, minabuti mo, Panginoon, na mabayubay sa krus ng Kalbaryo. Salamat, Panginoon. Salamat, O Diyos. Count us worthy to receive the elements of Father God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Ang Panginoong Jesucristo bilang pintuan, again, hinaharangan po niya yung mga negative na bagay sa ating buhay. Titignan mo natin ng Panginoon, siya po'y napako sa cross. Okay? Kaya kung titignan niyo po yung cross, tignan niyo po siya. Okay? Yung kamay ng Panginoon, nakatipa. Hindi ho ba? Di ba kapag tayo may hinaharangan tayong mga bagay o tao sa buhay natin, nakatipa tayo. Tama po ba? Ganon din ang Panginoon. Bilang pinto ng ating buhay, siya'y napako sa cross para harangan yung power ng sin sa buhay mo.
nag-sacrifice ang Lord sa kanyang buhay bilang katubusan ng ating mga pagkakasala. Dahil time na siya'y napako sa cross, sinasabi niya, power of sin, wala kang power sa anak ko. Hinaharangan kita. That's the symbol of cross. Ganun din naman, itong hostia, katas ng bugas na ito, ito po yung katawan ng Panginoon na nahirapan doon sa cross. Ito yung dugo o sumisimbolo sa dugo ng Panginoon na umagos naman mula sa kanyang katawan bilang paghugas ng ating mga pagkakasala. Bago ko kayo tuluyan tumanggap ng mga pagpapalang ito, gusto ko na siyasatin po natin yung ating po mga sarili. Inaanyayahan ko rin po yung ating mga kapatid sa home church. Sabayan niyo po kami at samahan bilang isang katawan ng Panginoon sa pag-alaala po ng napakakamanghamanghang biyaya ng Panginoon. Dahil po natin ito tayo bilang pagdalan po ng ating pagtanggap, pag-alaala sa mayamang pag-ibig ng Panginoon. Taas po natin ang hostia, sumisimbolo sa katawan po ng ating Panginoong Jesucristo. This is the love of God. When Jesus Christ, on the night He was betrayed, took bread, and when He had given thanks, He broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." Sabay-sabay po natin tanggapin. Praise God po. Taas po natin ang katas ng ugas na sumisimbolo naman po sa kabanal-banal ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. In the same way, after supper, He took the cup saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me." Glory to God po. Pag-uwi po tayo na lang sa Panginoon. Mamagbanal muli, O Lord, sa umaga nito, Panginoon, kami, Lord, ay lubos-lubos na nagpupuri, nagpapasalamat sa iyong kamangha-manghang biyaya. Salamat sa iyo, Panginoon, at dadalangin namin, O Diyos, patuloy, O Ma, bilang Ikaw, Lord, yung pintuan, Lord, ng aming buhay, O Diyos. We pray, Lord God, again, na harangan mo, Panginoon. Harangan mo nga, Lord, yung mga negative things. But instead, Lord, open mo, Panginoon, yung pintuan ng pagpapala. Again, Lord, thank you for your love. Thank you for your grace. This is our prayer. In Jesus' most precious name, amen, amen, and amen. Happy Sunday po sa ating lahat. Kaya tawagin ko na po yung ating sa offering. Amen. Salamat sa salita ng ating Panginoon. Sabi nga po ng title, I am the door. Kung sinasabi natin ng Panginoon ang pinto ng buhay natin at tayo ang mga anak niya, syempre kakatok tayo. Amen. Kasi hindi natin mararanasan ang pinagpalang buhay kung hindi tayo kakatok sa Lord, yung pinto na yun. At pag kumatok sa Panginoon, syempre dapat papasok tayo. Kasi alam natin, yung pinapasukan natin ang Lord. No? Samahan niyo po ako sa
Basahin ang salita ng ating Panginoon sa Filipos chapter 4, verse 6 hanggang 7. Masabi po dito, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay. Sa halip ay idulog ninyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan tungkol sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagsamong may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos, ang nahigit pa sa kanya nasa kanya nating ay higit pa sa kaya nating maunawaan, ang magbabantay sa inyong mga puso at mga pag-iisip sa pamamagitan ni Cristo Jesus. Amen. Ngayon, kung papasok tayo sa Panginoon, sa pinto ng Lord, ang nais sa Panginoon, haing buhay. So, ibig sabihin ko, haing buhay, lahat ng kung anong meron tayo sa sarili natin, lahat ng tinatamasa natin, kakatok tayo sa Panginoon Lord, ito para sa iyo. Kasi hindi natin mararanasan ang pinagpalang buhay ng Panginoon kundi tayo kakatok. Amen. Kumatok tayo sa Lord, huwag yung kakatok tayo sa pinto na hindi natin kilala, yung hindi tayo makakaranas ng kapayapaan na pangako ng Panginoon sa atin. Kaya sa bawat isa, kung nais natin pagpalain tayo ng Panginoon, i-offer natin yung lahat-lahat ng sa atin, yung lahat-lahat ng kung anong meron tayo sa Panginoon. Lord, kakatok tayo, Lord, ikaw na bahala. Hindi tayo mababalisa, Lord, wala kaming ganito, wala kaming ganyan, wala kaming ganon. Kumatok tayo sa Panginoon, pumasok tayo, at hayaan natin ang Panginoon na magpala sa atin. Amen? Amen. Tayo po lahat ay maghandog na sa ating Panginoon. Taas po natin ang ating mga envelope. Oh Lord, thank you sa magang ito, Panginoon. We are blessed, oh God, to have you, Lord, in our lives, oh God. Maraming salamat, Panginoon. Kayo ang pinto ng buhay namin, oh God. Ang lahat ng meron kami, Panginoon, itinataas namin ito sa iyo, Lord, na may pasasalamat, Panginoon. Gaya ng pangako mo sa iyong mensahe sa umaga ito, Panginoon, na huwag kaming mabalisa, Panginoon, dahil kayo ang pinto ng buhay namin, Panginoon. Kayo ang pinto, Panginoon, na alam namin magpapala sa bawat isa sa amin. Kaya, Panginoon, we offer, Panginoon, ang aming mga offering, O God, ang aming mga tithes, O Lord, ang aming mga pledges, O Lord, patuloy niyo pang pagpalain ng bawat isa, O God, na sa ganun magamit namin ito, Panginoon, sa kaluwalhatian mo, Panginoon. Gamitin niyo ang bawat isa sa amin, O Lord, para po magamit ito, Panginoon, sa gawain mo, mapalaganap ang mga salita mo, Panginoon. Because this is your commission, O God, na to spread your gospel, Panginoon, sa mga unbelievers, O Lord. At hindi namin ito magagawa, Panginoon, kung wala ang tulong mo, kaya pa rin, Panginoon, bilang pasasalamat sa lahat ng ito, O Lord, tinataas namin ito, Panginoon. Patuloy niyo pong pagpalain ang aking mga kapatiran, Panginoon, ang aming mga buhay, ang aming mga kabuhayan, Panginoon, ang aming mga trabaho, O Lord, ang aming mga businesses, O God, itinataas namin lahat ng ito, Panginoon. Patuloy niyong i-bless, O God, na sa gano'n kami nagpatuloy, Panginoon, na ibalik sa inyo ang pasasalamat na ito, O God. At gano'n din sa aking mga kapatiran, Panginoon, na hindi nagkaloob, patuloy niyo rin pagpalain ang kanilang mga buhay, O Lord. Na sa gano'n, mararanasan din nila, Panginoon, ang pinagpalang buhay, Panginoon, na pangako mo sa bawat isa. Maraming salamat ulit sa magang ito, O God. Tinataas namin itong lahat, Panginoon, na may pagpupulit pa sa salamat. In Jesus' name we pray, Amen. Lahat mo ba ay mayroon ng kanya-kanyang pinto? Amen. Pinto mo patungo kay Lord. Amen po. At maraming salamat po kay Pastora sa kanyang message po sa ngayong araw na ito at nabuksan po ang aming mga pintuan patungo kay Lord. In Jesus' name, ito po talaga ay blessing sa bawat isa. At sa mga darating po na linggo po, ako rin po
magsasalita dito. Kaya, naghihingi rin po ako ng prayer sa bawat isa, sa kalakasan doon. Kaya, tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating announcement po sa every Sunday po, 9 a.m. po, face-to-face na po dito sa church natin at Facebook Live sa home church po. At yung Sunday school po, 9 a.m. din po, face-to-face din po. And every Saturday po yung practice po ng music, 3 p.m. po dito po sa church natin. Kung sino man po ang gustong matuto at tumugtog, pumunta lang po dito ng Saturday 3 p.m. At leaders live group po every Wednesday po, face-to-face po at 7 p.m. po dito rin po sa church. And 9 of empowerment, pag yung po kinakapos na tayo sa kalakasan at gusto natin ma-recharge, pumunta po tayo dito ng Friday po kasi masaya po dito at mabubusog ka po dito every Friday po. Kaya glory to God po. Amen po. At tayo po ay tuloy-tuloy po at tawagin natin po yung sa music ministry po para sa dinodouble check talaga. Amen po. Double check daw. Amen po, tayo po ay magtatapos na may kaganapan po sa ating mga puso. Amen po, tayo lahat ay mga katayo na. Amen po. Napakaganda po ng mensahe ng ating Panginoon. Amen po. Kaya po nararapat lamang po na tayo ay magpasalamat sa ating Panginoon. Sa kanyang mensahe, sa kanyang ginagawa sa ating buhay, each and every day of our lives. Amen po. Kaya po tayo po yung umawi na pagpupuli sa ating Panginoon. Amen po. Akin na po ang tatawagin ng ating pastor for the dedication. Yan, bago ako tuluyan na manalangin, karagdagang announcement lang po. Okay, sa Wednesday, wala po tayong leaders night. Alright? So, aalis po kasi si Pastor, si Pastora. And then, sa Friday, ang ating pong Night of Empowerment will be held sa Funland Learning Center po. Tama po ba? Okay, at yan po pangungunahan po ng ating Madam Admin. Okay, so 7 p.m. po yan. Kita-kita po tayo doon sa Friday po. Alright? And since maaga pa naman, gusto ko na bigyan ng bawat live group
ng at least 30 minutes. Okay? Or 20 minutes pala, sorry. 20 minutes to share. O siguro, find your partners na lang siguro para mas mabilis. Okay? 20 minutes lang. So, gusto kong sagutin natin yung tanong. Napakagandang tanong kasi ni Sister Leslie kanina. Ano nga ulit yan? What door or which door? Yan, what door do you typically find yourself walking in? Yan. No, ano nga ba yung pintuan na yan? Alright? So, gawa ko sagutin po natin yan. Alright? No? Find your partner, 20 minutes lang po. Okay, so top 10 kayo. Okay? So, kasi alam ko na miss natin ang isa't isa, no? Nung Friday, wala ako tayong naging gawain. Alright? Pero I pray and I hope na nabusog tayo sa champurado na niluto ng ating Nanay Sari. Alright? So, tayo po na yung malalangin sa Panginoon. Amang Banal, Lord, maraming salamat sa umagang ito, O Diyos. Purihin ka, Lord, sa iyong mayamang presensya, O Ama. Salamat sa kagalakan, Panginoon. Salamat sa iyong mensahe, O Diyos, na tunay, Lord God, na nagbigay sa amin at nagmulot sa amin ng assurance, Lord Jesus, ng pagiging secure ng pinagpalang buhay, O Ama. Lord, dalangin namin ngayon pa lamang yung mga anak mo, Lord, na gagamitin mo pa, Panginoon, na tatayo dito sa iyong harapan, Lord Jesus, para ipahayag, para ipamalita, Panginoon, ipagsigawan ang iyong mabuting balita, Lord. I pray na bigyan mo po sila, Panginoon, ng wisdom. Bigyan niyo po sila, Lord God, ng boldness. Bigyan niyo po sila, Panginoon, ng kalayaan, Lord, na ipahayag, Panginoon, kung ano ang iyong kalooban, Lord Jesus, sa iyong iglesia, O Ama. Again, Lord, sa lahat ng ito, Panginoon, ginagawa namin ito sa pagpaparangal sa iyong pangalan lamang. Wala kaming ibang itataas, kundi tanging kayo lamang, Panginoon. Kaya, Lord, nawa, O Diyos, patuloy kang magala sa bawat isa ho sa amin, Panginoon. Nang sa gayon, Lord, kami naniniwala every time na kayo po ay nabe-bless, talagang nag-uumapaw, Panginoon, yung pagpapala na aming sasaluhin sa pamamagitan mo, Panginoon. Kaya, Lord, sa umagit ito, we want to thank you in advance, Lord God, dahil tunay, Panginoon, alam namin, O Diyos, sa iyo mayamang biyaya, Lord, talagang umaapaw, Panginoon, ang kasaganaan, Lord Jesus. Kaya sa umaga nito, saluhin natin ang mayamang pagpapala po ng Panginoon. May the grace of God and the peace of the Lord Jesus Christ and the union and fellowship of the Holy Spirit be with us all forever and ever. Amen, amen, and amen. Magpapit po tayo sa mga kapatid at find your partner, right?